And still in the book of First Peter, as a series of messages is taken from the theme, living a holy life in a hostile world. So let me read verse 13 only before we pray. The verse says, wherefore, or in some translations, therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. This is the word of the Lord. May the Lord bless the reading of His word. Shall we pray? Father, we thank you for another opportunity for us to ponder, meditate, and have a sumptuous meal on your word. Only by the power and the filling of the Holy Spirit can all these things be done, that we'll enjoy it, digest and process this into our spiritual mind and soul. Our prayer is that you will really enable us by your grace to receive them with joy and apply them with strength coming from you alone. I'm asking for your grace for each and every one of us, the same to your servant, that your word will be preached and not from human mind, but from the Holy Spirit Himself. Speak to us your message, Father God in heaven, and bless your people as we magnify and give glory to your holy name. Thank you for answering our prayer. We commit this and we ask in Jesus' name. Amen. So we continue with our message this morning concerning how we should properly live so that we could be effective witness to this world. It's important na naunawaan natin kung sino tayo. Ano yung kinatatayuan natin. Kasi kapag hindi natin kilala yung sarili natin, hindi na rin natin alam kung anong ginagawa natin. So ang tanong, kilala niyo pa ang sarili niyo? Ba't natawa kayo? Kailangan from time to time, tinatanong natin yan. Kasi kung minsan, may mga tao na kapag masyado na silang strong, na-overwhelm tayo, at pinaniniwalaan natin yung mga sinasabi nila, at nawawala na tayo sa sarili. Yung sasabihin na nawawala sa sarili, hindi nasisiraan ang ulo. Kung minsan nako-confuse na tayo, ano ba talaga ako? Ano ang pinaglalaban ko? Anong pinaninindigan ko sa aking buhay? Yun yung ibig sabihin ni Apostle Peter. Bakit niya sinulat ito? Para malaman ng mga believers na baka nakalimutan ninyo ang mga bagay-bagay na dapat yung tandaan sa buhay ninyo, na siyang nagbibigay lakas sa inyo. Kaya kung bakit hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin kayo. Kung kayong tatanungin ko, bakit patuloy kayo naglilingkod sa Panginoon? Ano yung nagbibigay ng lakas sa inyo? Yun yung tanong oh. Sabi ni K.R. Ford, what is my goal? What is my ambition? Is it my happiness or my holiness? May isang batang na sinama ng tatay niya sa simbahan. Of course, dahil bata siya, hindi niya ma-appreciate yung preaching. So, ang ginawa niya, naglalaro siya habang ang tatay niya ay nakikinig sa preaching. Eh, syempre, yung tatay nahihiya dahil yung anak niya nga ay naglalaro. Ano yung pinipingot niya? No? Pinipingot niya yung anak. So, paglabas, hapos ng simba, sabi ng bata, ang hirap na maging banal and at the same time, maligaya sa buhay. Di ba? Mahirap pagsamahin ang kaligayahan at kabanalan sa buhay. Gusto mo maging banal, pero gusto mo ring maligaya. No? And sometimes, gawin yung mindset natin. Kung minsan, akala natin magkahiwalayan. Happiness and holiness actually goes together. If you live your life for the Lord, you will always be happy. Ang problema lang natin is, akala natin na standard ng happiness natin ay yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Temporary lang yan. Accessory lang yan actually ng blessing ng Panginoon sa atin. Pero hindi standard ng happiness ang pera. Hindi standard ng happiness ang karangyaan. Hindi standard ng happiness na marami kang kaibigan o kilala ka.
o nire-recognize ka. Hindi yun. Kasi kapag nilagay mo yung sarili mo roon, yung pag-iisip mo at puso mo, na kahit saan ka pumunta, na-acknowledge ka, at yun lang yung katuwaan mo, eventually, it will die down. What if dumating ang panahon na hindi ka na ina-acknowledge? What if dumating ang panahon na nung unang panahon, yung mga kasalubong mo, malayo ka palang nakangiti na sa'yo, kumakaway na sa'yo, pero sa panahon na medyo wala ka nang naibibigay sa kanila o wala na sila makukuha sa iyo, parang hindi ka nila kilala. So kung may ganun tayong karanasan at nagagalit tayo, ibig sabihin, hindi natin nilalagay sa tama ang ating standard of happiness. Dapat ang standard ng happiness ng isang Kristiyano ay hindi sa mga bagay na nakikita sa limutan, kundi sa Panginoon. So holiness and happiness actually goes together. They are not contradicting. Kaya lang nagiging contradicting yan kasi iba yung perspective natin pagdating sa happiness. So we must go on with what the scripture tells us about happiness and holiness. So the question that we should answer this morning is this: what am I living for? Kung matanda na kayo, mapapangiti kayo. Bakit? Kanta yan eh. What am I living for? If not for you. Diba? O inadapt yan ni April Boy Regino. Paano ang puso ko kung wala ka? Diba? Pero that's the question that we should really answer. Ano nga ba ang pinaglalaban ko? Kung sa advertisement pa sa Pilipinas meron yun para kanino ka bumabangon? Nakita nyo na yan? Para kanino ka bumabangon? Nescafe. Nescafe yun eh. Kasi I think security guard siya kasi may security guard na nag-graduate. Nag-graduate na may honor. Tapos may mga anak din siya na sinusuportahan, di ba? Parang ganon. So, kahit security guard siya, hindi niya inalaw yung situation niya na ganon na lang siya. Talagang nag-strive siya. Nag-effort siya hanggang graduate siya. Kaya kinuha siya na advertisement ng Nescafe. Tapos yun yung tanong niya. Araw-araw, para kanino ka bumabangon? O kayo, para kanino kayo bumabangon? Sa amo nyo? Kahit gusto nyo matulog, wala kayong magawa. Diba? And for what reason? Kung siya ang maging reason nyo, o ang hanap buhay nyo, o ang mga anak nyo, o ang pamilya nyo, bakit kayo nabubuhay para sa kanila? Most of the time nga we come out unappreciated by the people that we help. Yun nga yung sinasabi, hindi yung mga taong malayo sa'yo ang talagang nakakasakit ng puso. Yung talagang nakakasakit ng puso natin, yung mga taong pinakamalapit din sa atin. Kaya dapat maging handa tayo. So itong sinasabi ni Apostle Peter dito, may mga expectation tayo sa buhay. At kung ilalagay natin yung isip natin doon, yung parang doon na lang natin i-invest, eventually, we will be broken, we will be hurt. That's why the Apostle Peter is trying to tell us, set your mind on the things that God has told you about, who you are in the Lord Jesus Christ. I tell you, God never disappoints. God never disappoints and He will never disappoint us. Just trust in His ways and you will understand how He works in our lives. So how should we live in order to make a difference? Number one, live sensibly for Jesus Christ. Tatlo ito ngayong araw, inisa-isa ko. I-try ko siyang isang message, talagang hindi ko kaya. No? So ngayon, first session is live sensibly for the Lord Jesus Christ. Sa second session is live obediently for the Lord Jesus Christ. And the last session will be live reverently. I think there is responsibly for the Lord Jesus Christ. Those are the three things that we will tackle this day. So, ang una is live sensibly for the Lord Jesus Christ. Anong ibig niya sabihin? Kasi sabi niya dito, therefore, if you look at your Bible, wherefore sa King James, it simply means, ang ibang translation is therefore. Now, kapag nag-aaral kayo ng Bible, tapos nakikita nyo yung word na therefore, ano ibig sabihin nun? Nakasquat. Ha?
The top what? O sige, tinagalog mo lang. Kapag nakita mo yung word na therefore, that word is conclusive. No? Conclusive. Kapag sinabi mong conclusive, ibig sabihin, kagaya ng pag-i-eksperimento sa science, hindi ka pwedeng magsalita ng therefore kung hindi mo nakita clearly kung ano ang evidence. Kung hindi ka nag-gather ng data, kung hindi mo pinag-aralan. So lahat-lahat yun. You remember your high school experiment? First, you make your hypothesis. Yun yung una eh. Yung huhulaan mo muna kung ano yung mga possibilities na pwedeng mangyari sa experiment. Sa atin yung tawag doon is thesis. No? Kapag lumalaki ka, nagka-college na thesis, ano yung nais mong patunayan? Pagkatapos, ano gagawin mo? Mag-gather ka ng data, mga evidence mo, para patunayan mo yung hypothesis mo. And eventually, pag-aaralan mo kung tama ang data. Nag-combine man siya o ang mga sinasabi mong hypothesis nagtutugma ba sa iyong experiment? Tapos kapag nagtugma, doon ka na magsasabi na, okay, na-prove ko na. You have proven something. Now, since you have proven something, you will say, at hindi tatanggapin ng teacher, kapag walang word na, I, therefore, conclude. Kasi dapat sure ka sa pinag-aralan mo. Hindi pwede sa science na hindi ka sigurado. Kaya nga sabi nila, ang science ay exact. Hindi pwedeng hula-hula lang. Hindi pwedeng i-assume mo lang. Science is an exact subject. Yung tama talaga, pareho ng math. Hindi pwedeng i-compromise na 1 plus 1 equals 11. Walang ganun. Diba? O 1 plus 1 Magellan. Hindi pwede yun. 1 plus 1 is 2. And that is constant. Hindi nag-change kasi exact siya. Same din po sa banal na salita ng Panginoon. The word is exact and always conclusive. Kaya nga si Apostle Peter, sabi niya sa verse 13, therefore, now, ano yung basis niya nung sinabi niya yung word na therefore? So you look at the verses before. Alam niyo ba na ang kaligtasan natin ay ninais na maranasan ng mga prophets? Yes, ninais lang maranasan. Nag-prophesy sila about sa kaligtasan natin kung paano magre-resurrect si Jesus Christ. Ang gusto nila, ma-experience nila yon. They know the facts, but they don't experience the realities of the facts. Iba yun eh. Di ba? For example, kapag dumating si Jesus Christ sa panahon natin, dinisaya ng lahat ng mga believer ni Jesus Christ. Coming from Pentecost. Lahat kasi ng mararapture from the Pentecost until the coming of the Lord Jesus Christ. Every generation desire that. Pero hanggang desire lang sila. At kung dumating sa ating panahon, hindi lang desire. Ano nangyari sa atin? We have experienced the reality of that coming. Ano ibig sabihin nun? Buhay tayo. Hindi tayo mga patay. Ano yung desire nila sa una? Na dumating ang Panginoon habang sila ay buhay pa. So they just know the facts, but they have not realized or experienced the reality of the facts. Same sa mga prophets. They know the facts. Jesus Christ will come. There will be a Messiah. He will be crucified. He will die. He will rise again. They just know. Pero tayo, na-experience natin yung buhay na tagapagligtas. And the prophets desired and served that to us. Yun yung sinasabi dito sa verse 10, 11, and 12. Tapos, sabi doon sa last part ng 12, sabi niya, even the angels. Oh, if you look at your Bible, the angels desire to look into it. Gustong makita ng mga angel ang actual reality ng effect ng kamatayan ni Kristo at pagkabuhay ni Kristo sa buhay ng mga tao. Excited din sila makita. Imagine, you are so wicked before. Ang dami mong kasalanan, yung buhay mo hindi ka tanggap-tanggap. Halos isumpa ka na ng pamilya mo o ng mga tao dahil sa kasalanan mo. Yet, you met the Lord Jesus Christ as your personal Savior and then real transformation come into your life. And then, all of a sudden, kung noon palamura ka, bigla ka na lang bumait, hindi ka na nagmumura. So, magugulat yung mga tao. Isn't that amazing?
Nasanay na lang kasi tayo na okay, ang dami na naliligtas, ang dami na nating testimony na naririnig, na nagbago itong taong ito. Tapos tayo, hindi tayo mahilig makinig sa mga ganong testimony. Pero yung ibang mga grupo, they really give time for people to give their testimonies. How the Lord Jesus Christ transformed them. So as to challenge others, ay pwede palang mangyari sa akin ito. Ang CCF, I follow the CCF Facebook account. Si Bitita Carlos. Oo, Carlos. O yung artista, talagang makikita mo sa testimony niya, yung buhay niya, yung kaligayahan niya, nandun sa partner in life niya, na-separate, nagkaanak sila. Eventually, she was at a loss, she was so depressed. So makikita mo sa kanya, ang ganda-ganda niya, artista siya. Kung titingnan mo, parang ang lahat nasa kanya na. Yet, in that wonderful, beautiful picture of who she is, with all that images, may pinagdadaanan din pala. So ikaw makaka-relate ka. Makaka-relate ka. Kung siya nga artista na ang dami ng pera, tapos halos lahat na sa kanya, nakadaan din pala ng depression, na gusto niyang kunin yung kanyang buhay. Until there it is. This is what Angel is so excited about. This person is nothing without the Lord Jesus Christ. This person thinks that life is all about money, is all about having a relationship with other people, is all about having a child, is all about all these resources, is all about being popular, is being acknowledged by this world. All of a sudden they realize, it's all nothing. And then, suddenly, they met the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi doon sa Luke, hindi ba? Nagre-rejoice yung buong heaven if one sinner repents of his sin. Alam niyo kung bakit siya nagre-rejoice? Bakit sila nagre-rejoice? Imagine the worst life ever, and then all of a sudden, they met the Lord Jesus Christ, and then, in a sudden change na makikita na, yun yung amazing doon eh. And they were always amazed that these people have not seen the Lord Jesus Christ, yet they believe in Jesus Christ as the Lord and personal Savior, and then they are transformed into like the Lord Jesus Christ, growing into the image of the Lord Jesus Christ. Isn't it amazing? That's the miracle there. Kaya sabi ni Apostle Peter, ina-anticipate ng mga angel yon. Imagine when you're sharing the gospel to somebody, angels anticipating, okay, wait, yung suspense, alam nyo na yung suspense na, wait, tapos biglang, wow! Parang kwan yun, buzzer beater. Oh, alam nyo, kung nagbabasketball kayo, yung feeling ng buzzer beater, lalo na yung team mo yung humahabol, 1 point, ang lamang ng kalaban, last 5 seconds, alanganing tira, pumasok, I tell you. Yun sinasabi lang, heaven talaga. Kaya kita mo, kung mahilig sa basketball, yung kamay talaga nakataas, talaga, iyawan. Tapos, kung magkakampi kayo, yakapan na hindi mo kilala, yakap mo, tuwan-tuwa kayo. I can only describe that in a manner a human can understand. Kasi hindi ko rin nakikita yung heaven eh. I think it is more than that, ang excitement ng mga angels. Imagine the whole heaven is rejoicing. Ano kaya ang sound ng heaven when a sinner repents of his sin? Naninindig yung balahibo ko. Mas grabe doon. Sobra pa sa championship ng Hinebra. Huh? Diba? Because a sinner came home. So in this truth, can we conclude now, sabi ni Apostle Peter, therefore, dahil ganito nga, excited yung mga prophets, excited yung mga angels, anong dapat buhay meron kayo? Kung sila na-excite, tayo mga Christians, tayo mga believer that is undergoing a lot of trials and problems in life, would we succumb or should we succumb to the pressure of life and surrender? Na hindi na tayo magpapatuloy? Yun ba yung sinabi niya? No. Look at the verse. Sabi niya, therefore, gird up the loins of your mind. Ano sabi niya? Set for action.
Dahil ganito ka-excited yung mga angels, dahil ganito ka-excited ang mga prophets, they made an effort to serve the truth to us. Set your mind for action. Gird the loins of your mind. No, hindi natin naiintindihan. Yung King James kasi, 1611. Hindi 1611. Ang 1611 na King James, wala. Wala na yun, obsolete yun. So, nakikinig kayo, mga 1611, sige, balikan nyo yung 1611 kung maunawaan nyo. Wala na yun. Yung ating King James ngayon, hindi ito 1611. Okay, you argue with me with the history. But anyways, wala yun. Nag-obsolete. After 100 years, ni-revise. Yun. Pero ang ginamit ng mga Pilgrims Fathers sa Amerika, hindi King James. Alam nyo kung anong Bible yung gamit nila? Geneva Bible. Geneva Bible. Mas nauna yun sa King James. Tapos, for 100 years, sa Amerika ginagamit ang Geneva Bible. So, yung faith of our fathers, ang ginamit ng Bible, hindi King James Version. Sorry to say, sa mga King James, sige, research nyo, bahala kayo. Mamatay-matay kayo sa research. Sinisimba nyo yung King James eh. Ang Diyos ang simbahin nyo, hindi ang King James. Sisimba kayo, mamatay-matay kayo sa translation. Bakit? Diyos nyo ba ang translation? Eto na ngayon. Gird up the loins of your mind. Naintindihan mo eh. Gird up the loins of your mind. What is a loin? Anong loin? Sige nga. Alam na natin kasi may translation. Pero kung ikaw on the actual reading, bago ka nagbabasa, ano tong loin? Simply saying, the belt. Okay. Eto, yung belt. Baka hindi nyo alam yung loin. Ayan, belt yan. Anong sinasabi niya rito? Kasi yung belt, yun yung ginagamit nila sa New Testament na pinaka-main na instrument to hold everything if they want to work or run. To remove any obstacle. To remove anything that would hinder them to work properly. So, ibig sabihin nun, pinifree sila. Later makikita nyo, pinifree sila sa mga sagabal. Yun yung gamit ng loin. Geared up the loins. Geared up the loins. So, yung sinasabi niya. So, ang sinasabi dito ni Apostle Peter, since ganito kaganda, ganito ka-excited ang nangyayari sa isang tao na na-meet niya si Jesus Christ, a real transformation happens, set up your mind for these things. Get ready for action. Girded loins are a sign of readiness for service or endeavor. Ang ginamit na term ni Apostle Paul dyan is the belt of truth. Belt of truth in Ephesians 6:14. Yun yung sinasabi niya riyan. So, anong ibig sabihin niya rito? Bakit ginamit niya belt of truth? Kasi ang katotohanan ang mag-hold together ng kalat-kalat mong buhay. Kasi kapag hindi mo wala kang binabasihang katotohanan, how would you live? And how would you know that you're living properly for God? Di ba? Makinig kayo. Let's say, ang babae pang nagbihis, ang una bang damit na kinuha niya, yun yung isusuot niya? Bakit? Alam ko, no? Langga, siya. Kasi ganun din yung asawa ko. Kukuha yan ng 2, 3, hanggang 4 na damit. Pagpipilian pa yan. Anong isusuot ko rin? Di ba? Tapos, kahit maganda na yan, isusuot niya. Magtatanong sa akin yan. Nothing wrong with this. Okay? Nothing wrong with this. Nature ng mga babae yun eh. Nothing wrong with this. Then sasabihin niya, Langga, okay lang, bagay sa akin. Titingnan ko. Okay na. Hindi ka man tumingin eh. Tingnan mo, naaasar sa akin. Tingnan mo, okay na. Ganun yung lalaki, di ba? Akala kasi ng mga babae, hindi kami tumitingin. Tumitingin kami. Kaya ng babae, gusto talaga na, let's say, nagbabasa ako, tapos biglang, Langga, tingnan mo nga kung okay na. Okay na, bagay sa'yo. Ayaw ng ganun ng babae. Kailangan, hintuan mo yung binabasa ko, ganyan gawa mo. Sige nga, titingnan. Okay, sige. Okay, bagay sa'yo. Ngayon, ginagawa ko na yon.
Kaya lang, hindi ko pa ginagawa sa akin, maririnig niya ako, naku, yari tayo dito. Sa susunod na gagawin ko, sige, fashion show na, fashion show. Ganun yung babae, di ba? Oh. Kung paniniwalaan natin, kaming mga lalaki, actually, doon nagtatanong kami, alam namin yung gusto namin isuot. May mga sinusuot ako na hindi nag-agree ang asawa ko. Totoo yan. Sabi niya, hindi daw bagay sa akin. Paningin mo lang yan. Hindi naman kasi nakabase sa sinasabi mo yung sinusuot ko. Pero ang babae, nakabase sa sasabihin ng iba. Yun yung pagkakamali ninyo. Kasi, what if yung asawa, yung ako, okay sa akin. Paglabas nyo, biglang, ay, parang mantel yung kwan mo. O ano nangyari? Sa asawa okay. Pagdating sa iba, hindi maganda, ano gagawin mo? Sino paniniwalaan mo? Di ba? So, dapat merong standard of truth na nagsasabi ng totoo na yun ang paniniwalaan mo kahit magbali-baliktad man ang buong mundo. Yes. So, Apostle Peter is trying to tell us, if there is a standard that we should believe in, no matter what will happen, it is the standard of God's truth. So, set your mind for action. Huwag niyong hayaan na kung ano ang sinasabi ng sanlibutan, yan yung paniniwalaan ninyo. Paniwalaan niyo ang sinasabi ng Diyos. So, stand therefore, having your loins girded about with truth, ang katotohanan ng Diyos. So, to be girded with truth is to be firmly established in the truth of God's Word. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Why? God's Word is truth. Sanctify them by your truth. Your Word is truth. Yun yung John 17:17. And is therefore foundational to all other pieces of spiritual armor. Hindi magiging strong yung tinatawag na armor of God kung hindi siya i-hold ng belt. And the belt is truth. What is a gospel without truth? What is faith na hindi naman binibase sa truth? Diba? Helmet of salvation. What is salvation na hindi naman based sa katotohanan? Sandal of peace. Ano yung peace kung hindi naman nabibase sa truth? You get that? So, the truth holds together every piece of the armor for us to stand strong. No matter what will happen. Ito, lately ko lang nalaman. Ito palang pinapasuot sa atin na armor of God sa Ephesians. Isang pastor na nag-share sa akin ito. Napag-aralan din nila sa exegesis nila. Sabi niya, pinapasuot pala sa atin yan, hindi natin kailangang lumusob. Kasi ang sinabi niya sa Ephesians, stand therefore. Hindi niya na sinabing, march forward. Di ba? Hindi naman sinabing, march forward and fight. Hindi. Sabi niya, dahil nga maraming attacks, stand therefore with the full armor of God. Bakit? Kapag lumusob ang kalaban, hindi mo kailangan lumaban. Because the armor is usually a defense against attack. The Word of God, the sword of the Spirit, truth. Diba? Truth again. The Word of God is the sword of the Spirit. The belt of truth holds all the armor. Who will fight our wars? God. You don't fight Satan. Just wear the full armor of God. Because God will fight for us. Ano man ang enemy natin, we stand with the full armor of God. And then when the enemy attacks, God fights the enemy. Kaya protected tayo. Yun yung sinasabi dito. No? All the pieces are held together if you wear the belt of truth. In John 8:31-32, it says, if you continue in my word, then you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano yung nagbibigay ng kalayaan sa atin? Yung katotohanan. For example, meron kang boyfriend. Yung boyfriend mo niluloko ka. Example lang ito. Example lang. So kung nandito ka, tinuloko ka ng boyfriend mo, hindi ikaw ang iniisip ko.
Ay, hindi ikaw. Nagkataon lang. Pero kung totoo yun sa'yo, makinig kang mabuti. Niloloko ka. Hindi mo alam. Diba? Lalo na kayo, mahilig kayo hindi naman kayo. Sana hindi kayo mahilig. May mga, kung nandito kayo sa abroad, isa sa mga pinakakaligayahan nyo, yung cellphone nyo eh. Diba? Yung chat-chat, or Skype, o Messenger na video chat, o whatever it is, ang communication nyo. Along the way, sa Facebook, may mga namimit kayong mga friends. Ang asawa ko, dahil sa maganda nga siya, wala tayong magagawa, maganda siya. Ang daming foreigner na nag-friend sa kanya. Dami, mga gwapo talaga. Sabi ko, meron na naman, Sabi ko, okay. Alam mo na anong gagawin mo? Of course, iba-block niya na yun. Wala lang i-friend ngayon. Ngayon, eto na. Let's say, nahuli mo yung boyfriend mo. Na niloloko ka pala. Masasaktan ka, di ba? Number one thing about kapag nahuli mo at nasaktan, ganito, masakit ang katotohanan. Lalo na kapag may tinatamaan sa buhay mo at nakaharap mong katotohanan, masakit tanggapin kung minsan. Ganon din yun kapag umaga, bagong gising ka, hindi ka nagila mo, sige, humarap pa sa sa salamin. Hindi ba mahirap tanggapin yun, nakikita mo sa salamin? Katotohanan yun, pero mahirap tanggapin. Pero katotohanan yung pinapakita ng mirror. Ngayon. Yun yung una ron. Masakit talaga sa una. Pero eventually, dahil nalaman mo yung katotohanan, the second thing that the truth will make about is you come into the right senses. That's the good effect. Pero, kung magpapadala ka sa damdamin mo, the bad effect is this. Depression. Anger. And eventually, kung hindi mo makaya, suicide. Dahil hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan. So dapat, masakit man ang katotohanan, tanggapin mo ang katotohanan. Dahil pag tinanggap mo ang katotohanan, it will put senses to your mind. Mas mabuti na lang pala na nahuli ko. Kaysa sa, nagpakasal kami, hindi ko nalaman na marami palang chicks itong taong ito nung kami mag-boyfriend, mag-girlfriend pa. Tapos nung mag-asawa na kayo, doon, nambababae, mas mahirap yon kasi nakatali ka na. Yes. Anong mangyayari ngayon? Dahil na-free ka na. Ano gagawin mo? Ibi-break mo. Ibi-break mo siya. And never trust a chick boy again. Alam mo nang gagawin mo, di ba? Now you are free from the burden. Ano man kasakit na nangyari sa iyo, dahil nalaman mong katotohanan, ang katotohanan ang tutulong sa iyo ngayon kung paano kang babangon muli. The truth will set you free. Amen. Move on. Yun, ang pinakamaganda rin. Move on ka na. The truth. Yes, that's the truth. Let it pass. So it came to pass. So kung may problema, padaanin mo lang. Sige, dumaan ka lang. Huwag kang tumambay rito. Padaanin. Mahirap yung tumatambay yung problema sa buhay, di ba? O ikaw mismo yung tumatambay sa mga problema. Hindi ka maka-move on. Move on ka na. Yes. So, talagang relate kayo, no? Paul related the belt geared upon the loins to truth. You see that? To be girded with truth is to be firmly established in the truth of God's word. Just as the soldier's belt provided freedom of movement, you are kept free from the enemy's lies by abiding in God's truth. See? Biglang na-expose yung mga kasinungalingan. Yung mga hidden na mga bagay na masasamang makaka-affect sa'yo, na-expose ng katotohanan yon. Sabi nga sa dyan, hindi nila gusto mamuhay sa maliwanag kasi gusto nila sa dilim. Kasi kapag lumabas sila sa dilim, ma-expose sila kung anong klaseng tao sila. John 3:19 and 20. Yun yung sinasabi doon. So, to be girded with truth is to be truthful.
To be genuine and sincere before God and others. Yun ang ibig sabihin nun kasi. Kung dapat sa buhay natin, katanggap-tanggap tayo dahilan o sa kadahilanang na tumatayo tayo sa katotohanan. Hindi tayo mapagkunwari. Na nakangiti tayo sa harap ng tao pagkatapos pagtalikod ganon? Hindi. Hindi tayo dapat sa ganon mamumuhay. So this involves not allowing deceit and unconfessed sin to separate you from fellowship with God. Always see to it that you have a short list of sin to confess. Huwag mong pahabain yung listahan ng kasalanan mo. Huwag mo sabihin, papakyawin ko lang yung hingi ng tawad. Huwag ganun. Walang pakyawan. Kasi kung minsan tayo, nahiya tayo, ay, alam ko naman gagawin ko ulit ito. Lord, sa susunod na lang ako hingi ng tawad. Hindi pwede yun. Dapat araw-araw nasa-settle natin yung sarili natin. Kasi kapag hindi natin na-settle ang kasalanan, tapos tumitigas, mahirap nang tanggalin. Parang alkitran yan eh. Diba? Kung sa Ilonggo pa, naalala ko yung nanay ko. Nung ako ay lumalaki, doon kasi kami lumaki sa Guimaras, sa Baybay. Baybay, yung talagang Baybay. Yung bahay namin, daan yan, dagat. O, kapag may naliligo, wala nang maghuhubad lang ako ng t-shirt ko, nakashorts ako, biglang tatakbo, dive agad, ganun kalapit ang dagat sa amin. Ito yung pagitan ng dagat sa bahay namin. 100. Yan. O, yung daan, yung talagang daan. O, pagtawid mo lang, 7-Eleven, dagat na yan. Ganun kalapit ang dagat sa amin. Araw-araw. Araw-araw naliligo ako sa dagat. Kasi nag-enjoy ako. Yung kapag yung mga kaibigan ko, nandun, narinig na, naghihiyawan. Uy, ano na. Bigla akong, ano man ang ginagawa ko, bigla na ako maghuhubad, tatakbo na yan. Wala na makakapigil sa akin. Ang problema, umitim ako ng umitim. Kaya pag sinabi ng mga kapatid ko, yung mga nanluloko sa akin, nandyan yung mga ati, yung ita. Dadali na kayo kasi magkakamukha na kayo. Dalawa kami, maitim. Si Junjun, maalala ko si Junjun. Kapag sinabi nandan yung mga ati, si Junjun, lumulusot agad sila ng lamis. Takot na takot eh. Kasi papadala raw sa mga ita. Ako itim-itim ko na. One day, siguro, sabi ng nanay ko, talagang kailangan na to. Siguro, kasi pag naligo ko, sabon lang, ganun lang. Siyempre, bata maligo, ano ba naman? Bareta pa yung ginagamit noon. Shampoo ko, bareta. Tsaka sa katawan. Bareta lahat yan. Kaya lang, wala pang Ariel noon eh. Hindi, Super Wheel. Alala nyo? Super Wheel pa noon. Yun yung mura. Kasi yung Mr. Clean, mahal yun. Ang Super Wheel, Ajax, medyo mahal pa yun. Super Wheel talaga, pangmasa. Ngayon. Ang iban, perla pa eh. Naalala niyo ba? Kabataan yun, relate ulit. Nainis si nanay. Kinuha niya ako one day. Sabi niya, maligo ka. Pinaliguan niya ako. Siya na nagpaligo sa akin. For the first time, I feel clean. Tapos sabi niya, ang itim-itim mo na. Tapos kinuskus niya ako ng hilod. Pag ganyan, hindi matanggal yung itim mo. Sabi niya, talagang nanikit na. Ang tawag doon is kalmadura. Nanigas, nalibag. Nanigas na talaga. Anong ginawa ng nanay ko? Kumuha siya ng kingki, yung gas. Ilaw di gas. Kinuha niya yung basahan, sinausaw niya sa gas. Yun yung pinunas niya sa katawan ko. Kasi yun lang ang pwede makatanggal nung nanikit na nalibag sa'yo. Kasi ang tigas-tigas na talaga. Bigla akong pumuti. Ang puti-puti ko pala. Sabi ko, hala, lumabas ang katotohanan. Hindi ako ita. Bigla akong pumuti. Natanggal lahat ng libag. Sabi ko, hala, tao pala ako. Yun. Kapag ang kasalanan ay hindi agad-agad nakukorek, maninigas. Nagpapaitim ng buhay natin. Mabuti na lang, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng kamatayan ni Kristo Jesus. Amen. Yun yung kagandahan doon. Kaya nga sabi ni Apostle Peter, manindigan kayo sa katotohanan yun. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan ni Satanas na hindi kayo tatanggapin ng Panginoon kasi ang dami yun ng kasalanan. No! Being a child of God is a privilege, at the same time, a responsibility for each one of us na mamuhay tayo nang naaayon sa kanyang kalooban. Nagsisimula sa ating isip yun.
paniwalaan natin ang katotohanan na sinasabi niya, hindi ang kasinungalingan na isinusubo ni Satanas sa ating buhay. It also involves being a person of integrity, not a hypocrite. Yun yung sinabi dito sa 1 Peter 1:12, di ba? Sabi niya, unto whom it was revealed that not unto themselves but unto us they did minister the things which are now reported to you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look. Bakit iba yung aking reference? 2 pala. 2:12. Sabi niya, having your conversation honest, ayun, maliwanag, among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Palagi sinasabi ni Apostle Peter, day of visitation. Alam niyo yun? The coming of the Lord Jesus Christ. Kasi habang sinusulat niya ito, naniniwala siya na sa kanyang lifetime, babalik si Jesus Christ. Every believer throughout the century, they always believe that in their lifetime, the Lord Jesus Christ will come. Though hindi siya bumalik in their lifetime, even in their lifetime, na hindi siya babalik, sabi ng, si Peter pa rin nagsabi, ang Panginoon, hindi sila concerning His promise, right? There may be seeming delays because, not because He will not fulfill His promise, but because He is patient to those who are going to be saved. Hinihintay niyang lahat lumapit sa Kanya in repentance. Lahat ng tao, hinihintay ng Panginoon to come into repentance. Kasi mahal niya nga ang Kanyang nilikha. Kaya lang tayo matigas ang ating mga ulo. Ayaw natin paniwalaan na sinasabi ng Diyos. So God is telling us, I'm waiting for you. And I will come at the right time. Yun yung sinasabi ni Apostle Peter dito. So, be honest in our dealing with one another. By abiding in the truth, walking truth, and speaking the truth, you will be spiritually ready in every circumstances. Tandaan po ninyan. Manatili tayo sa katotohanan, magiging handa tayo kahit anong mangyari. For example, virus. Unahin natin yung rally, protest, riot. Di ba nakakakaba? Kinakabahan kayo, di ba? Tapos ngayon, virus. Kinakabahan din ako. Akala nyo kayo lang. Kinakabahan din ako kasi nandito malapit tayo sa China. Yung kaibigan, asawa ko na sa Australia, tinanong niya, are you still in China? Talagang China, you know? No, I am in Hong Kong. China pa rin. Pero at least, Hong Kong, nakaseparate sa China. Worried siya kasi nga sa virus. Diba? So, kung i-rest mo lang sa ganitong mga pangyayari, yung buhay mo, talagang kakabahan ka. Hindi lang dito nangyayari, nag-uusap-usap kami nun. Yung mga calamities, yung mga locos sa Kenya, sa Ethiopia, sa Africa area, may mga locos na nag-a-attack ngayon. Ang mga volcanoes na sumasabog sa atin, Taal Volcano, dami kayang volcano sa Pilipinas. Ang earthquake, hindi naman huminto yung earthquake sa Japan, palagi may earthquake nun. Sa Mindanao, sunod-sunod, di ba? Turkey. Sa Turkey, meron. Puerto Rico. Anong ibig sabihin nito? Kung i-rest mo lang sa mga pangyayari na calamity and everything, kakabahan ka talaga. Pero kung alam mo yung katotohanan, na despite of these things, signs lang ito ng pagbabalik ni Jesus Christ, you'll get excited. Hindi ka kakabahan. You'll get excited if you are in Christ. Kakabahan ka if you don't have Christ. So wala tayong dapat ikabahala kasi naroon tayo kay Kristo. Pero kung wala si Kristo sa iyo, nako, kabahan ka na. Sigurado. Kaya nga may nagtanong doon pagka sa comment sa pagkamatay ni Kobe Bryant, ligtas ba to? Yun agad, Yun agad kasi kapag may namatay, ang unang tanong, itong taong to, meron bang personal relationship kay Jesus Christ? Kasi anumang sikat mo sa buhay, anumang dami ng kayamanan mo, anuman ang sabihin ng tao na maganda sa iyo, it doesn't matter. Yes. Amen. In the sight of God. What matters is, ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo pagharap mo sa Kanya. Amen. Yun yung nakakalimutan natin. Yun yung katotohanan na dapat panindigan natin. So Satan attacks truth with lies, for he is the father of all lies. Tandaan ninyo. He especially focuses on attacking God's promises, casting doubt upon them like he did in the Garden of Eden. Did God really said? Especially kung may mga problema na kayo, bigla sasabihin, tingnan mo, nahihirapan ka to
totoo kaya, mahal ka ng Diyos. Wala naman yata nagmamahal sa'yo eh. Diba? Oh. Ano yung pinaniwalaan ng mga tao na nagsisiside? Yung ganung lie. Nobody likes you. Nobody wants you. It's better for you to die. To end all the suffering that you're feeling. Yun yung lie. Do you think by taking your life, it will end the suffering? No. Ay, nako. No. Yung family. Kawawa yung pamilya mo. Doon sa silay, mga teenager pa lang, mga high school pa lang talaga nagsisuicide. Ang lalakas ng loob. Yung suicide nila, hindi pa yung last-last. Talagang bigti. Sakit ako, hindi sila natakot magbigti. Karamihan bigti, hindi inom ng lason. Bigti talaga. Yan. Kasi nga, tapos tatanungin, bakit nagbigti? Nag-break siya ng kanyang boyfriend. Oh. Lalaki din siya na may boyfriend. Imagine that? Ang daming ganung cases. Why? Because they believe in the lies of Satan. We sulk in the feeling na nobody wants me. No, God wants you so much. Loves you so much. And if you are in the community of the believers, there are people who will love you also. Unconditionally. Sa third reading, sa third message na lang yung mamayang love. But for now, we stand by the truth. Don't ever believe Satan's lies. When he comes to introduce you, did God really say? Yung question na to, actually, ito yung nagpalaglag kay Eva eh. Oh, totoo ba? Ganon din yung mga chismosa, di ba? Kapag gusto makakuha ng information, hoy, totoo ba? Ang ano? Hoy, gano'n. Na sikwan sa ano? Break na? Paano mo nalaman? No, gano'n agad. Nako! Nahulog ka sa trap. Ganon si Eva eh. Di ba? Ano sabi ni Satan? Is it true? Did God really say? Alam niyo, yung unang bibigyan ng doubt ni Satan kung ano ang sinabi ng Diyos. Anong ginawa ni Eve kay Satan? Anong sagot niya? Hindi namin pwedeng kainin. Hindi nga pwedeng galawin eh. Sinabi man ng Diyos yun. Ang sabi ng Diyos, hindi nyo pwede kainin. Hindi sinabi ng Diyos na hindi nyo pwedeng galawin. Pwede mong hawak-hawakan. Pwede. Hindi ka magkakasala nun. Yung pagkakasala, yung kakainin. So, kung ba lumapit ka, ang sarap-sarap mo. Okay lang yun. Okay lang yun, di ba? Oh. To be tempted is normal. Tandaan ninyo. But to give in to temptation, yun yung problema doon. Kasi nandito tayo sa mundo, talagang maraming temptation. O, di ba? Like, for example, maglalakad ka riyan. Tapos makakita ka ng mga taga-Hong Kong na kahit malamig, nagsushort, lang hindi ka tumingin. Ay, ibig sabihin. Diba? Ganun eh, yung mga lalaki, site-oriented, talaga mapapatingin ka, winter, nagsushort. Akala nyo, ganun yung, pumunta kayo ng Singapore. First time ko lang experience sa Singapore, mas hindi na ako magkikwento, naka-live tayo. Pero pag nasa Singapore kayo, ang mga babae ron talagang walang pakialam sa sinusuot nila. Ikaw na lang yung mahihiya sa sinusuot nila. Ikaw na lang ang magtatabo ng mata mo. Mas liberal sila sa mga damit nila doon. Hindi na, enough on that. Those are temptation. But to give into that, that's sin. Being tempted is not sin. But to give into temptation, yun na. So, nung kinuha na ni Eve, tapos kinaya, yun na yung kasalanan. Hindi kasalanan tumingin. Hindi kasalanan humawa. Sa prutas, ha? Sa prutas. Yung sinasabi ko. Ang kasalanan, yung pitasin mo at kainin mo. Ito yung pinakamasama. Nakatingin lang si Adan. Nasa tabi si Adan eh. Yun. Yan. Kaya ang mga babae, kapag sila nagsasalita, disgrasya. Dapat ang lalaki dapat palagi. No, I'm just kidding. But anyways, Adam allowed Eve to be the leader. Ano nangyari? Hindi na sila ang dalawa na disgrasya, buong mundo na disgrasya. See that? So when you believe in Satan's lies, disaster comes to you. So anong dapat natin gawin as I conclude? Conclusion na? Ay, hindi pa. Second point.
What does it mean to live sensibly for Christ? Prepared mind, set for action. That's ano is proper perspective. Sober-minded. Be sober-minded. The sober-mindedness is an opposite of the one who is intoxicated by wine. Oh. Sa Tagalog, lasing. Oh. Huwag kayong mamuhay na para kayong mga lasing. Kayo ah. Oh. Yes, no? Ano bang ginagawa ng lasing? Katuwid-tuwid ng daan. Nagiging lubak-lubak. Oh. So, exercise self-control, yung sinasabi niya. Dapat maging matino yung pag-iisip ninyo. Look forward to the special blessings that will come to you at the return of Jesus Christ. Yun dapat yung nag-i-inspire sa inyo. Hindi yung nandito, ay mas maganda pa yung ibibigay sa akin ng Panginoon. Kapag natitempt kayo na mag-give in sa kasalanan dahil sa nakikita nyo, ay hindi, mas maganda pa ang ibibigay. Talaga namang mas maganda. Far, far better. For the suffering of this world cannot be compared to the glory. You get that? That God will reveal at the coming of the Lord Jesus Christ. Hindi mo talaga makompare. So, remember this, doctrine may become dangerous if it be not be reduced to practice. Ulitin ko ha, ang nalalaman natin na ituturo ng Biblia ay magiging mapanganib kung hindi natin gagawin. Anong sabi ko? Kapag tayo ay masyadong marami nalalaman, nagiging mapanghusga tayo. Yes. Kaya dapat ginagawa natin yung nalalaman natin para wala tayong time na manghusga. Bantayan ninyo. Sana walang ganoon dito. Sa church, sa anumang grupo. Yung mahilig makakita ng kasalanan, yung walang ginagawa. Bakit? Kasi nga, wala siyang ginagawa kundi magbantay. Pero yung busy sa trabaho, walang panahon para magbantay sa iba. You get that? Kasi yung kanilang attention nandoon lang sa kanilang ginagawa. Ganun sa church. So, ang dami mong alam pero wala kang ginagawa, magiging judgmental ka. All doctrines of God's Word may readily be turned to good and practical account if we are willing so to employ them. We have to do it. This is the object of God in giving us more light. Bakit tayo ginagawang ilaw ng sanlibutan? By that light, we may ourselves become more full of light and be the means of conveying light to others. Binigyan tayo ng ilaw para mailawan ng iba. Hindi tayo binigyan ng ilaw para sa sarili lang natin. We have the Word of God so that others may listen and hear the Word of God. Therefore, when your mind is instructed concerning some grand truth after you have sucked the honey and joy out of it, always say to yourself, but what are the bearings of this doctrine upon my life? Ano dapat ang magiging effect ng aking nalalaman? Makapagpapabago ba sa akin ito? Makikita ba ang tunay na pagbabago? O magiging mas judgmental ako kasi wala akong gagawin tungkol dito? How should it influence me? Anong klaseng influence ng salita ng Panginoon ang magiging effect nito sa ibang tao? Sa sarili ko at sa ibang tao. And what would God have me to do as the result of receiving such teaching as this? Anong gusto ng Panginoon? Bakit inire-reveal niya sa akin ito? Para i-impose ko sa iba? No, you should just share. To impose is God's work, not yours. Ano ibig sabihin? Kasi minsan, kapag maraming tayong nalalaman, gusto natin, yung style natin, gawin din nila. It's up to them kung susundin nila o hindi. Instruction sa high school. Nagtuturo ako ng mga high school, nag-share ako ng gospel, tsaka nag-Bible study. So gustong-gusto niya yun. Para meron siyang matutunan, dumadaan siya sa akin. So sabay kami uwi sa dome. One Monday, naabutan niya ako na nag-share sa isang bata. Sinisharean ko ang bata, tapos nakikinig siya, tamang-tama nakikinig siya. Sabi niya, ang liwanag ng sharing ng gospel, ganon-ganon. So, tinanong ko bata, would you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior? Sabi ng bata, hindi. Hindi. Ayaw tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, naunawaan mo, hindi. Maliwanag. Na kapag ikaw ay namatay, na wala si Kristo, ikaw ay pupunta sa impyerno. Oo, maliwanag.
Na kapag si Kristo ay tanggapin mo, ikaw ay aakyat sa langit, maliwanag. O ano, tatanggapin mo hindi? Sabi niya, hindi. Maliwanag sa kanya yun, ha? Na kapag namatay siya na walang Kristo, talagang sa impyerno siya. Eventually, tinanong kong religion, siyempre, incomplete. So, simbahan yung makapagliligtas actually sa kanila. So, kahit maliwanag sa kanya yun, ayaw talagang tanggapin. Nainis itong yung isa kong kasama. Nainis talaga. Sabi niya. Nakbayan eh. Naiintindihan mo, hindi? Sabi nung bata, naintindihan ko po. Eh, ba't ayaw mo tanggapin? Talagang susunod. Ba't ayaw mo tanggapin? Doon niya sinabi, yung religion niya. Kaya pala. Sige, sabi ko sa'yo, alam ko na. Sige, umalis ka na. Hindi kita pipilitin. Sa gospel yon. So may mga style din tayo sa pamumuhay. Hindi mo pwedeng impose sa iba. Like for example, ang pagluluto. Ang dami nyo nagluluto rito, ha? May kanya-kanyang style. Respect the style of each other. Yes. Doon nagsisimula ang away. Marunong kayo lahat tuluto. Diba? Let's say, nasa kitchen kayo lahat na-assign. May mga na-assign. Tapos biglang may ibang na-assign, hindi ikaw. Napapunta ka sa kitchen. Tapos hindi mo, ay, hindi ganyan. Dapat ganyan. Ay, nako. Never ever do that. Don't do that. Kung ang style nyo sa bahay nyo ganon, huwag nyo pilitin ng iba kasi iba rin yung natutunan nila. Pwede po tayo mag-share kung paano sasarap yung kinakain. Pero never na never, ay kasi sa amin ganto-ganto, pangit yan yung ginagawa mo, dapat ganto-ganto. I don't do that. Is that encouraging? It's not. We're supposed to encourage one another. We're supposed to share wisdom with each other so that we will grow and improve. Yes. Hindi yung in comparison, you will come out as better kasi sabi mo, hindi mas maganda yung sa'yo, tapos yung sa kanya, hindi. Huwag mong ipilit sa iba yung pamamaraan mo. Kasi yun yung natutunan mo. Like for example, we were raised like militarily. Hindi ko pwedeng impose sa inyo yun. Bakit? Military ba yung tatay nyo? So, pwede ko lang i-share na gano'n kami disiplina. Baka may matutunan kayo. Pero hindi ko pwedeng ipilit. Dahil pinadapa kaming 4, sabay-sabay kami pinano, dapat ang mga bata nyo, sabay-sabay nyo rin panuin. Hindi pwede yun. Hindi pwede. You get that? Hindi pwedeng kung kami alas 6 pinapauwi dahil magdi-devotion kami, sasabihin ko na dapat kayo alas 6 din kayo tsaka mag-devotion kayo. Hindi pwede. You see that? So very, very important po ito na sinasabi ko sa inyo. We hear a lot of teaching from the scripture. But how do we apply this is very, very crucial. Don't impose yourself to others. Even the Word of God, hindi nag-impose na ang Panginoon eh. Sabi na ng Panginoon, just obey it. Pag na-disobey mo, ganito mangyayari sa'yo. Pag inobey mo, ganito mangyayari sa'yo. Never na sinabi ng Panginoon, sige, subukan yung hindi sundin. Ginanong kayo ng Panginoon. You see that? You know the consequences of not obeying and obeying the scripture. It's up to you kung anong choice ninyo. You decide. Hindi ako mag-impose sa inyo. Because I am not God. Because even God has not imposed Himself on you. But now you know the truth. The question is, what will you do about it? Yun yung sinasabi ni Peter. Not knowing the truth is not enough. Knowing the truth is not enough. Doing it, that matters the most. Live sensibly for the Lord Jesus Christ. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the message of the word. We thank you for what we have learned. We thank you that we have the direction coming from you. Help us to stand in the truth that was given unto us. Not in the truth of others, but in the truth of your word. And by this, you will set us free. Thank you, Lord, on how you will bless this into our hearts and into our lives for the glory and for the honor of your name. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen.